tayo po yung magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 21 kabanata na ng aklat ng Genesis, ang unang aklat ng Lumang Tipan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupurit, nagpapasalamat. Dalangin namin, Lord, ang iyong pagsama sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, ang aming mga tenga, Panginoon, ang makita at marinig namin ang inyong mga mensahe sa amin. Reveal the hidden meaning of your word. Anang sa ganun, Lord, patuloy kaming lumago sa aming pagtitiwala, pananampalataya sa iyo. Tanging sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 21. Pinagpala ni Yahweh si Sarah, tinupad ang kanyang pangako. Kung mapapansin po natin, it's almost 25 years, no? Na lumipas, no? Yung mula nung na bumisita uli, mula nung nag-promise si Lord sa kanila. At dito makikita natin na tapat ang Diyos sa kanyang pangako at hindi po siya, hindi niya tayo bibiguin sa kanyang mga pangako. Dito makikita natin tutuparin ni Lord yung pangako niya kay Abraham. Hindi dahil sa naging tapat si Abraham. Kasi kung makikita po natin, meron siyang mga pagkakasala. No? Gumawa siya ng mga kasalanan kay Lord. Pero dahil tapat ang Panginoon, tutuparin niya yung kanyang pangako. Ganun din naman kung iisipin natin na, ay, baka hindi nagawin ni Lord yung pangako niya sa akin kasi hindi naman ako naging tapat sa kanya. Hindi po yun yung basehan ni Lord. Gagawin niya yung kanyang pangako, tutuparin niya yung pangako, hindi dahil sa tapat tayo, kundi dahil tapat siya sa atin. Verse 2, sabi po dito, ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata, 8 araw pagkasilang nito, 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatuwa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarinig nito ay tiyak na matatawarin. At sinabi pa niya sa edad na iyon ni Abraham, sino makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata, gayunman nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. According nga po dun sa isang scholar, yung name na Isaac daw po, ang ibig sabihin niya ay rebuke of the laughter of Abraham and Sarai. You know, ganun pala yung ibig sabihin nung name na Isaac. At yung tawa na yun, sarcastic or maybe parang tawa na ganun ba? Parang ganun, no? Pinalitan ito ni Lord ng yung tawa na as in joy, no? Na kumbaga talaga makikita natin na minsan kahit na hindi ganun kabuo yung puso natin sa paniniwala, no, ng bagay na yon, still kapag ibinigay sa atin ni Lord yung kanyang promise na yon na parang hindi ganun katindi yung paniniwala natin na marireceive natin yon, no, still mayroong kagalakan pa rin na idudulot ito sa atin, no, kasi nga ay tinupad ng Panginoon yung kanyang pangako. Dito makikita natin yung typology of Jesus, no, yung Messiah, no, yung dumating siya talaga na talagang dito makikita talaga natin sa buhay ni Isaac and even sa story po ni Abraham, no, yung type of Jesus o yung typology of Jesus, at makikita po natin yan sa mga susunod na verses. Kasi kumbaga makikita natin special promise po si Isaac, ganun din naman si Jesus, no? Siya ay pangako ng Panginoon at yun ay nagdala talaga ng kagalakan sa sanlibutan, no? Sa ating mga mananampalataya. Pareho din silang pinanganak ng hindi normal, ano po yung sitwasyon. Kaya kumbaga talaga makikita natin yung typology of Jesus sa buhay po ni Isaac.
Verse 8, sabi dito, lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Minsan nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis na itong kinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ishmael. Dito makikita natin, no, ang laki naman ng gap, yung age gap nila, almost 13 years. Pero paano nagkaroon ng conflict sa pagitan ng dalawang bata? Ano po? Sabi nga po ni Apostle Paul, no, meron siyang ilustrasyon dito sa Galatians chapter 4, verse 22 to 29, no? Pag binasa natin dyan, makikita natin yung conflict sa pagitan ng born of the promise and born of the flesh, no? Meron dyan. So, kumbaga makikita talaga natin na magkasalungat ang kanilang kalagayan. So, dito makikita talaga natin na yun yung naging cause ng conflict nila. And of course, bilang ikaw ay tatay rin ni Ishmael, no? Kahit pa ito ay anak ng iyong alipin, still masakit yun sa part po ni Abraham, no? Kumbaga dito makikita natin yung overprotectiveness ni Sarah kay Isaac, no, na nagli-lead sometimes ng yun yung parang yung mga tao na pwedeng makasakit sa kanya is kailangan tanggalin mo, parang gano'n, no. Makikita po natin yan even sa mga nanay ngayon, no, kapag yung anak nila masanggi lang, lalo na kung kagaya nito na ang tagal niyang inintay, no po, tapos matanda na siya. So talagang grabe yung over talaga yung protection nila, ano po. Kaya naman talagang dito makikita natin na yung conflict talaga din, no, bunga din talaga yan ng mga maling desisyon, no. But still ay tapat ang Panginoon. Sabi sa verse 12, ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina, sundin mo ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. So dito makikita po natin na hindi naman legalistic si Lord, no. Still, pagpapalain niya pa rin si Ishmael kahit na hindi siya anak ni Sarah, kundi dahil anak po siya ni Abraham. Madaling araw pa lamang, ang mag-inay pinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Marami pong pwede nating tingnan dito sa sitwasyon na to. Sometimes inaalaw ni Lord na inalaw ni Lord na paalisin si Ishmael para magkaroon ng total submission si Abraham kay Lord. Kasi pwedeng nagiging sigurista si Abraham na baka kasi may mangyari kay Isaac, at least meron pa akong Ismael, no, ganyan. Parang laging may option. Hindi ganun, no. Gusto ni Lord pag ito na yon, dito ka na maninindigan, no. Kaya minsan inaalaw ni Lord sa atin yung mga bagay na may mga pagpipilian pa tayo. Inalis ni Lord yung isa for us to concentrate, no, para nang sa ganun maibigay natin yung buo natin dun sa kanyang pinili. Sa verse 14 po makikita natin ipinaghanda sila ni Abraham ng pagkain at inumin. At ipinapasan ni Abraham ito kay Hagar. Kasi tutuusin, mayaman si Abraham, diba? Kaya niya magpadala ng maraming supply, kaya niyang padala even ng kanilang masasakyan. Pero hindi ito ginawa ni Abraham. Siguro maaaring iniisip ni Abraham, si Lord naman yung nag-utos sa akin ito, no? Na kumbaga, kahit anong gano'ng kadami ipapadala ko dito, mauubos at mauubos din, mahirapan lang sila. Pero dahil si Lord yung may desisyon nito, si Lord yung nag-approve nito, then si Lord din yung mag-provide. Yan, ganyan. So,
Verse 15, nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy. At naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita ko nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ishmael. Ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Kinuha siya ng kanyang ina nang mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Dito po makikita natin, no, kapag nakatingin tayo sa problema, kapag nakatingin tayo sa bigat ng ating sitwasyon, hindi natin makikita na meron palang mga solusyon sa ating paligid. Kaya kung mapapansin nyo, sabi dito ng anghel, anong bumabagabag sa'yo? Huwag kang matakot, naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Then sabi sa verse 19, pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar. So ibig sabihin, meron talagang balon ng tubig doon. Talagang hindi lang ito nakikita ni Hagar, no? Kaya narinig ni Hagar yung salita ng Panginoon, yung boses ng Diyos. Sabi dito, pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin. Ano po, kung tayo magsisik tayo ng guidance kay Lord, o kung mag-aas tayo ng help sa Panginoon, pwede niyang pagliwanagin yung ating mata, no, ang ating kaisipan, buksan yung ating pandinig para makita, marinig natin na nandyan lang sa ating paligid ang solusyon ng ating problema. Ano po, kaya wag tayong mag-focus doon sa problem, no. Kay Lord pa rin tayo lumapit kasi siya lang yung pwedeng mag-provide nung kailangan natin. So, yung pangako ng Panginoon kailanman hindi niya po ito bibiguin. Verse 22, sabi po dito, ng panahong iyon, isinama ng Haring Abimelech si Pikol, pinuno ng hukbo at sila nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain, pati na ang aking lahi. Kung paanong ako'y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin maging tapat ka sa akin sa lupain ito na tinitirhan mo ngayon. Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Dito makikita natin talagang kinikilala ni Abimelech or talaga napatunayan ni Abimelech na si Abraham ay lingkod ng Panginoon, no? Kasi nga talagang pinagpala ni Lord si Abraham. At maging yung integrity ni Abraham, talagang mas nakita ito ni Abimelech kung paano siya pinagpala ng Panginoon. Kaya kung paano po tayo namumuhay, yun yung titignan ng tao kung gaano katotoo na tayo ay lingkod ng Diyos or tayo ay mananampalataya. Ito makikita din natin na meron na rin paniniwala si Abimelech sa Panginoon, kasi sabi niya isumpa mo sa harap ng Diyos, no? So ibig sabihin ganun din katindi yung na-establish kay Abimelech yung kapangyarihan ng Panginoon ni Abraham. And sabi niya nga dito na yung pangako ni Abraham hindi nakapako kay Abraham, no? Kasi pwede dahil nga nakita niya naman na nagsinungaling si Abraham that time. Kaya naman ang sabi niya dito sa Panginoon, no? Isumpa mo sa harapan ng Panginoon kasi alam ni Abimelech na nakapangyarihan ang Diyos kay Abraham. So ganun din po tayo, no? Kung hindi natin kayang i-honor yung tao kasi nakikita natin yung kahinaan niya, i-honor natin si Lord, no, na tumawag sa kanya. Ayan po. So verse 25, ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupat baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. Ano mang kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo sa akin. Ang
sa akin ang balong ito. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. So dito makikita din po natin, no, nirebuke din ni Abraham si Abimelech dahil nga doon sa kanyang mga tauhan, no. Pero dito makikita natin yung respeto po talaga ni Abimelech kay Abraham. And makikita din natin na hindi lang basta kumukuha si Abraham or tumatanggap, even siya din ay nagbibigay bilang tanda din ng kanilang kasunduan. So ibang level po ng pakikipag kasundo, ano po yung way nila. Okay, so verse 32, sabi dito, matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelech at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila, nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahon nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Kung mapapansin po natin, no, na maraming naranasan si Abraham, nagkamali siya, nagkasala, meron din siya mga marami siya mga heartbreak din, diba, yung hiwalay din sa kanya si Ishmael, nandiyan din na-rebuke din siya ng mga tao sa paligid niya like Abimelech, pero hindi po ito nagpahiwalay sa kanya sa Panginoon. Sa halip ay manatili po siyang malapit sa Diyos. Yun din po yung inaasahan sa atin ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon natin, kahit na ay okay ka naman dati, nagkasala ka, nagkamali ka, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Sa halip, sa kabila ng tayo nagkukulang, nagkakasala, lapit lang tayo kay Lord, no? Mag-repent tayo at patuloy na lumapit sa Kanya. Kasi po, doon lang natin mararanasan yung total forgiveness, total protection, and ma-enjoy natin yung intimacy with the Lord, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. For that, kumbaga parang din makikita din natin na yung pamumuhay natin magiging magandang testimony din po sa mga tao sa paligid natin. Kaya nawa, naging pagpapala po sa atin ang salita ng Panginoon. Muli, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay at kay Jesus ang papuri.